This is day 6 of Helping You Pass the Board Exam, Defense Mechanism Edition. So, hi everyone! This is again Micah Disanyasin, a registered social worker, and ang pag-uusapan naman natin for today is about defense mechanism. So, ang dami na pong nag-chat sa akin about this topic and I really want to discuss this topic too because this is the most basic and the most common na lumalabas sa board exam. Mapa-definition of terms man yan or mapa-situational questions, especially sa situational questions. Hindi talaga to mawawala sa mga methods. Okay? So, madali ang discussion lang po ang gagawin natin for today para hindi masakit sa ulo. So, without further ado, let's now proceed on the first defense mechanism. So, this is the first defense mechanism, which is denial. So, ano nga ba ang denial? Denial is a refusal to accept truth to avoid stress. Hindi tinatanggap ang reality kahit obvious na. So for us, in our own terms, paano nga ba natin dinidiscuss ang denial? The word deny, yun yung meaning ng denial. So para mas maintindihan natin, let's give an example. So for example, isang client na alcoholic pero sinabi niya, hindi naman ako alcoholic, control ko naman yan. So, dinideny niya na may addiction siya sa alcohol. So, random example lang din. For example, we have a friend, di ba? Usually talaga kapag may tinatanong tayo sa kanila and very defensive sila, nagde-deny sila na sabihin yung totoo kasi nga, baka malaman natin. So, ganun yung denial. That is the simple explanation na pwede nating makam up sa word na denial. Okay? So, now, let's proceed naman sa second defense mechanism, which is projection. So, ano nga ba ang projection? So, pinoproject sa iba ang sariling feelings or faults. Ang meaning lang naman yan is, for example, yung nararamdaman ko, ina-attribute ko sa iba or pinoproject ko sa iba. For example, galit ang client sa worker pero sinabi niya, siya naman ang galit sa akin eh. Diba, for example, ako yung worker, tapos ikaw yung client. And then, ikaw na client, may nasabi ako sa'yo na hindi mo nagustuhan. Tapos, nung may nakausap kang ibang worker, sasabihin mo sa kanya na, galit naman yan sa akin, kaya niya sinabi yung ganito, ganyan. Without knowing na ikaw yung galit sa akin, pero ang sinabi mo, ako yung nagagalit sa'yo. So, yun lang naman ang meaning ng projection. Pinoproject mo sa ibang tao or sinasabi mo na yung ibang tao yung nakakaramdam ng nararamdaman mo. Gets ba? Okay. So, let's now proceed sa third defense mechanism, which is regression. So, ano nga ba ang regression? Reverting to earlier developmental stage for comfort o pagbabalik sa immature behavior when stressed. From the word regress, yun yung sinasabi natin na bumabalik sa pagkabata. Okay? So, ang example niya is isang adult na umiiyak or nagtatantrums kapag may problema. Parang bata. So, di ba usually sa mga bata, kapag may gusto sila tapos hindi nila nakuha, umiiyak yan sila. Like, literal na hagulgol. Actually, crying is normal. Pero yung umiyak ka ng sobrang iyak, like hagulgol na talaga, or nagtatampisaw ka dyan, or grabe na, di ka di mamalikwat, na yun yung sinasabi nating tantrums. So, kapag yun daw yung ginagawa mo, parang bumabalik ka sa pagkabata. Yung iba naman kapag nasa stress actually is nagtatamsucking. Alam niyo yung thumbsucking? Yung ginagawa ng mga bata kapag naghahanap sila ng madidede nila, alternative nila dun is yung thumb nila, yung ginagamit nila. So, yun yung sinasabi nating regression. Mabalik ka sa pagkabata kapag stress ka na. And ang tawag doon is regression sa defense mechanism. Okay? So, next tayo sa repression. So, siguro nalilito kayo. Ano kaya ang kaibahan ng regression at repression? So, i-discuss natin yan later, okay? So, ang repression is buried deep in the unconscious mind. I-circle natin yung unconscious mind, okay? So, unconsciously forgetting painful thoughts or memories. Kumbaga, hindi mo daw namamalayan, nakakalimutan mo na pala yung mga masasakit na memories or masasakit na nangyari sa'yo nung mga past. For example, hindi maalala ng client ang traumatic childhood experience. So, for example daw, may client ka, tapos sasabihin niya sa'yo na, ma'am, alam mo, takot na takot ako, ma'am, kapag may sumisigaw. And then, ikaw as a worker, syempre, may curious ka. So, tatanungin mo, ma'am, bakit ka natatakot kapag may sumisigaw? Then, sabi niya, hindi ko talaga alam, ma'am. Kasi sa pagkakatanda ko lang is kapag talaga may sumisigaw, na grabe yung kaba ng dibdib ko, lalo na kapag may mga tinatapon dyan or
may maririnig ako na malakas na barilan or putok ng ganito, ganyan. So, yun, natatakot talaga ako, ma'am. Pero hindi ko talaga maintindihan kasi hindi ko matandaan. So, yun, yung meaning natin na repression. Yun lang naman yung meaning niya. Hindi mo alam or hindi mo namamalayan na nakakalimutan mo na pala yung mga past experiences mo kasi nga, traumatic na siya sa'yo. Okay? Next tayo sa rationalization. So, ano ba ang rationalization? Actually, for me, this is my personal defense mechanism. Bakit? Kasi ang meaning niya is making excuses that sound reasonable. Circle natin, making excuses. Or pagbibigay ng logical but false explanation to justify a behavior. Ito yung sinasabi natin na kapag may nangyari sa atin, i-justify na lang talaga natin na ay, nangyayari yan kasi nga ganito, ganyan. Hindi talaga yan mangyayari kung ganito lang talaga yung ginawa ko. Ayan, ganyan yung mga defense mechanism ng mga rational na tao. Pero mali-mali naman. Okay? So, example niya is, hindi ako pumasa kasi bias ang examiner. So, instead na i-admit niya daw na hindi siya ready sa exam, sinisipan niya yung examiner na, ay, bias yung examiner, ay, ang hirap-hirap naman ng exam kaya hindi ako nakasagot. Yun pala, hindi lang siya nag-study. Yun pala, hindi lang talaga siya marunong mag-comprehend ng mga question. So, imbis na isisi niya yun sa sarili niya, hindi niya yun isisisi sa sarili niya. Isisisi niya yun sa mga circumstances na hindi umayon doon sa mismong rationalization niya. So, yun yung minimin natin na defense mechanism, which is rationalization. So, alam niyo na kung nasan ako dito. Okay? So, okay, mag-next na tayo sa displacement. Ano nga ba ang tinatawag nating displacement? So, ang displacement is redirecting emotion to a less threatening person o pag-redirect ng emotion sa safer target. So, ano nga ba ang pag-intindi nyo sa displacement? Kung mababasa nyo, displacement. Doon pa lang sa word na displacement, medyo may idea na kayo, di ba? For example, ito example dito is, galit sa boss, binubuhos sa family or ibang tao. Di ba, for example, ganito daw yung nangyari. Ikaw, nagalit sa'yo yung boss mo kasi mali-mali yung pinasa mong output. So, galit na galit siya sa'yo, like sinisigawan ka talaga, tanga-tanga mo, bakit hindi mo siya nagawa ng ganito? Eto na nga yung format, hindi mo pa magawa. Ganito, ganyan. Tapos binagalitan ka, pinahiya ka sa office nyo, and grabe na talaga yung emotion mo. Pero hindi mo siya kayang, like, sagot-sagutin kasi baka masisante ka. So, ang ginawa mo, yung galit mo na yun, inipon mo, diba? Naipon na yun sa puso mo. Pag uwi mo, nakita mo dun yung asawa mo or yung mama mo or yung basta anak mo, tapos biglang dun ka sa kanila nagalit. Kahit wala naman silang ginawa. So, bakit ang kalat-kalat ng bahay? Bakit wala pang sinaing? Bakit ganito, ganyan? Hindi na kayo natuto. Di ba sinabi ko, before ako umalis, linisin nyo to. Tapos, bakit dumating na ako at lahat-lahat? Hindi pa rin to natatanggal dito. Mga wala talaga kayong kwenta. So, ganun. Napansin nyo, yung sinabi ng boss mo sa'yo, naipon sa loob mo, and then, pinagbuntungan mo ng galit yung pamilya mo. So, yun yung tinatawag natin na displacement. Hindi natin kayang sabihin sa mismong tao yung galit natin. So, dinirect na lang natin o redirect na lang natin siya sa safer na target, which is yung pamilya natin instead of sa boss natin. So, I really hope na intindihan nyo ang displacement. So, next tayo. Sublimation. Ano kaya ang sublimation? From the definition, ito yung healthy defense mechanism. Ito lang ata yung pinaka-healthy na defense mechanism natin. Bakit? Pag-convert ng negative impulses into socially acceptable actions. So, ito daw yung kino-convert natin yung mga hindi kaaya-ayang traits natin into socially acceptable actions or yung mas makakabuti na actions. Example, aggressive person becomes a boxer or athlete. Ito yung sinasabi nila na kung mahilig ka talagang makipagsuntukan, imbis na makipagsuntukan ka sa kalye, magiging boxer ka na lang. For example, si Manny Pacquiao. What if pala si Manny Pacquiao may anger issue siya? Tapos, yung anger niya or yung galit niya, doon niya dinadaan sa kamao niya. So, kada isang suntok niya, titilapon talaga yung kalaban niya. So, ganun, yung example ng sublimation. Example, mahilig kang tumakbo. 'Di ba? So, instead na maging snatcher ka, naging runner ka na lang. 'Di ba mas positive ang pagiging runner instead na maging snatcher ka na lang?
So, yun po ang tinatawag nating sublimation. Ang kailangan nyo lang talagang tandaan sa sublimation is siya lang yung healthy defense mechanism na makikita natin sa lahat ng defense mechanism. So, understandable naman, di ba? So, mag-proceed na tayo sa reaction formation. So, ano nga ba ang reaction formation? So, ang reaction formation is opposite behavior to hide true feelings or pinapalitan ang tunay na feeling sa opposite behavior. Sa madaling salita, plastic. Okay? Example is, may galit sa isang tao pero sobrang bait at overly kind sa kanya. Plastic pa rin yun. Example daw is, worker ako tapos client ka. Tapos ako, galit na galit ako sa'yo kasi hindi mo sinusunod yung mga napag-usapan natin. So, instead na magalit ako sa'yo, magiging mas close pa tayo. So, ganun daw yung meaning ng reaction formation. So, ang kailangan nyo lang tandaan sa reaction formation ay plastic ang pakikutungo niya sa isang tao. Okay? I think mas magigets nyo yun. Let's proceed naman sa last na defense mechanism natin, which is suppression. So, ano nga ba ang tinatawag nating suppression? So, suppression is consciously, circle tayo sa consciously, choosing to delay or ignore thoughts. Voluntarily and consciously, unlike sa repression daw, which is unconscious. So, pag sinasabi nating suppression, meaning dyan is sinosuppress daw natin yung thoughts natin or yung nasa isip natin. Sige, magbigay tayo ng example. Itong example sa baba is, hindi ko muna iisipin to ngayon, focus muna ako sa work ko. The example daw is, if may problema ka, instead na itakol mo na siya ngayon or gawan mo na siya ng paraan ngayon, sabihin mo na, may trabaho ako so hindi ko muna siya iisipin. Or nag-away kayo ng mama mo, tapos imbes na ayusin mo yun siya, sabi mo na, wag mo na kasi na, ayoko pang makipag-usap. And ayoko naman na ganito-ganyan yung isipin niya. So, no. So, kapag nakita niyo yung suppression, medyo may hawig siya sa repression. Ang kaibahan lang nila, unconscious or hindi mo namamalayan, nakakalimutan mo na pala yung past traumatic experiences mo. And then yung sa suppression naman, voluntarily or kusa mo na siyang kinakalimutan or kusa mo na siyang isinasantabi para hindi mo muna ma-feel yung stress na yon or para hindi mo muna maisip yung problema na yon. Okay? So, yun lang naman ang difference ng suppression at repression. So, para mas maintindihan nyo yung mga defense mechanism, gumawa ko dito ng super easy memory guide. Okay? So, first one, denial. So, sa denial, ang tandaan nyo lang, ayokong tanggapin. Like, ayoko talaga. Like, i-deny ko yan. So, sa projection naman tayo. So, projection is, ikaw yan, hindi ako. Like, ikaw kaya yung galit sa akin, hindi ako. So, proceed tayo sa regression. Regression is regress. Bumabalik ka sa pagkabata. Kapag stress ka na, humahagulgul ka, nagtatampisaw ka dyan, or grabe na yung iyak mo, like parang namatayan ka na ganun. And kapag hindi mo nakuha yung gusto mo, hindi ka talaga titigil. Ganun yung regression. Repression naman is nakalimutan ko unconsciously. Nakakalimutan mo yung mga past na nangyari sa'yo kasi nga traumatic na siya or stressful na siya sa'yo. So, ang nangyayari is kahit hindi mo siya kinakalimutan, kusa mo na lang siyang nakakalimutan. Okay? So, rationalization naman is may excuse ako. Like, mali talaga yung nangyari sa exam. Kaya talaga nahirapan ako kasi ang hirap-hirap ng pagkagawa nila. Yun pala, hindi ka lang talaga prepared, B. Sinisi mo pa sa examiner. Okay? So, displacement naman is ilabas ko sa iba. So, ano yung ilalabas? Walang ilalabas. Okay? So, ang displacement naman talaga is labas mo sa iba yung emotion mo na dapat ay doon mo nilabas sa mismong target mo. Pero dahil natakot ka doon sa mismong target mo, nag-redirect ka na lang sa mas safe na target, which is yung sa pamilya mo or sa mga friends mo na mas close mo at mas comfortable ka na magalit. Okay? So, proceed tayo sa sublimation. So, ang sublimation lang naman ang kailangan yung tandaan is convert to something positive. So, sublimation is positive. Yan lang yung positive sa lahat ng defense mechanism. So, hopefully, hindi nyo yan siya makalimutan. Okay? So, next tayo sa reaction formation. Reaction formation naman, kailangan nyo lang tandaan is opposite ang pinapakita, plastic. Okay? So, lastly is suppression.
kusang tinatabi ang isipin. Kumbaga, imbis na isipin ko ngayon, later na lang kasi ayoko pang i-tackle yung problema na yan as for now. Okay ba? So far, yun lang naman ang ating topic for today para sa defense mechanism. So I really hope na may natutunan kayo. And if may natutunan kayo and panood nyo to hanggang dulo, please follow, like, and also put this on your favorites para naman nakikita ko na naiinganyo kayo sa mga ganitong videos ko. So, see you on the other side, future social workers. Bye-bye!